ako naman ay nandun sapagkat suporta sa mga kasama, bagamat yun ay pinagsanib na pagdinig. Dahil sa yung online gambling, klasifikadong sports yata yun eh. Kaya amusement, sports and blah blah blah. So, nasa teritoryo ni Senador Erwin. Ngayon, dahil sa merong tax angel naman yun, nandun si Senator Pia. Ngayon, dahil sa may nasasangkot ang bangko dyan sapagkat regulatory arm siya ng mga e-wallets, nandun yung chairman ng Banks and Financial Intermediaries na si Senator Alan. Di ko alam kung meron pa, no? Pero yung nakita ko lang, yun ang tatlong magkakaugnay na komite na tatalakay doon sa isang napakaselan na usapin. Ano? Kasi nagsimula yung pagsasalita ni Chair Erwin, ang laki na po ng salot ng lipunan. Alam mo naman yun. Ako naman. Sige. Pero nung sana man lang, ay nagsimula tayo para, meron bang study na talagang nagpapatunay na tagilid na ang bansa natin. Ano? Sana man lang, ang gusto kong makita sana doon, hindi na lang ako nagpaka-detalye, ay ang daming social issues na hindi lang social, emotional, psychological. Di ba? Kasi sa social doon, yung fiber ng lipunan na pinubuo ng maraming mga pamilya. Kasi mukhang gusto nilang ipasinan doon, hindi nga lang nagawa sa mga may technical problem yata. Mukhang magsisimula pa doon sa merong nagpakamatay na bata eh. Aba, sabi ko, teka mo, bakit kaya? Sa sarili ko lang naman. Para bang appeal to emotion ka agad na Samantalang kung tutuusin mo, ang pinag-uusapan dito, kung lumala ng lumala yan, anong ginagawa ng regulator? Ayun. Di ba? Kasi simple-simple lang eh. Ang regulator ng mga online gaming operators, Pagkor, Kasi nasa kanyang mandato yun eh. Halimbawa, yung Pagkor, kinuha ko yung batas eh. Presidential Decree 1869, panahon pa ng Marcos. Pangulong Marcos, yung una. President Marcos 1. Kasi presidential decree ito eh. Siya lang naman ang naging presidente na nakapag-i-issue ng batas. Di ba? Kasi kasama sa Under martial law tayo. No? Hindi naman kinansel o hindi naman pinawalang visa itong mga batas na ito. Kaya hanggang ngayon, umiiral pa rin. Kasi nakakatulong din naman eh. Yung Pagkor kasi sa unang batas na yan, presidential decree, hindi lang siya, siya yung operator, siya pa yung regulator, kaya nga siya move. So, isa sa kanyang mga gawain na ito eh. To regulate, sabi niya, operate, authorize, and license games of chance, games of cards, and games of numbers, particularly casino gaming in the Philippines. Generate revenues. Ito yung niya eh, no? Kaya, dalawa eh, dual responsibility, dual persons eh. Generate revenues for the government, social security, and national development programs. So sa ganyan kalagayan niya, siya nag-ooperate, siya nagre-regulate. Pagkaraniwan, pagka ganyan ang opisina mo, parang may conflict eh. Di ba? Kasi parang, ang gusto sabihin, luluwag ang mga regulasyon para kumita ka ng marami. Kasi sa dami ng binibigyan niya rin. Inisa-isa ko eh. Halimbawa, yung nakadepende sa kinikita ng Pagkor. Sang-ayon sa kanyang charter, 5% ng mga winnings, 5% ay napupunta sa BIR bilang franchise tax. Pagkatapos, 50% ng 95% na balance doon pupunta sa National Treasury.
Ngayon, sabi nga ni Senator Pia nung nandun kami, bakit hindi ko nakikita basta po, kami po yung nagbibigay. Pumapasok, Ang katunayan po, ito po yung record, ganyan-ganyan. Ayan mo kung sino nagsasabi ng totoo doon, ano? O yung mga syudad nag-uos ng Falcor Casinos, ay nabibigyan din ng fixed amount doon para sa kanilang mga community project. O yan ang may tutulong niya. Ngayon, kahit sa biyayan, ano? Pagkatapos ng balanse ng franchise tax at saka yung national government mandated income share, ay napupunta sa Philippine Sports Commission. Para sa Sports Development Program. Pagkatapos 1% ng net income ay napupunta sa Board of Claims. Ito yung sa mga claimants. Mayroong Board of Claims ngayon. So 1% napupunta sa kanila. Merong 5 billion monthly sa